Alright, good morning sa inyong lahat mga kababayan. Bago natin pag-usapan yung ating topic, ito daanan lang natin saglit. Itong inilabas ng Nielsen Philippines, Thumb People Ratings based on preliminary overnight data. Ito po yung Battle of the Noontime Shows noong araw ng Sabado, November 4, 2023. Ayan mga kababayan sa ating screen. At nung Sabado ay nagkasabay kasi ang pagdiriwang ng kaarawan ni Tape Incorporated CEO at President Jan Halusos na first time nagdiwang sa Eat Bulaga stage at kasabay niya yung early birthday celebration ng EAT host na si Atasha Mulak. So ayan, nagkasabay yung kanilang celebration at ito yung nangyaring TV ratings. Sino ba ang mas pinanood ng tao? Dito po sa Fintam ay lumalabas ang nagwagi po ay itong EAT ng TVJ dyan sa TV5 na meron pong 4.1%, sinundan niya ng Eat Bulaga, itong Tape Incorporated, 3.7%, at itong Eat Showtime, meron pong 2.5%. Pagdating naman sa Nutam, 4.9 ang nakamit ng EAT at 3.6 ang nakuha ng Eat Bulaga ng Tape Incorporated at 2.9 ang sa Eat Showtime. At sa Artam naman, 2.9 ang sa EAT, 3.9 itong nakuha ng Tape Incorporated at 1.9% itong nakuha ng Eat Showtime. So overall mga kababayan, ay number 1 po sa noontime show nung Sabado, itong EAT ng TVJ sa TV5. So naglabas ang Nielsen ng hiwa-hiwalay na ratings, pinag-hiwa-hiwalay na nila yung Fintam, Nutam, Artam, para kahit papaano may masabi na nanalo, no? Bagamat partial lang, may panalong nakamit naman itong Tape Bulaga. Kumbaga pampalubag loob gika nga, para naman di masabi na walang-wala talagang sinabi itong Eat Bulaga ng Tape Incorporated dito sa EAT ng TVJ dyan sa TV5. So overall, wagi po itong programa ng TVJ at ng Legit Number Cards dyan po sa katanghalian. At ito po nga It's Showtime, mukhang pagdating po sa television ay talaga ng mga kulelat palagi. Pero pansin ko lang, pagdating naman sa online, medyo lumalamang sila kumpara dito sa Eat Bulaga ng Tape Incorporated. So yan mga kababayan, yung ratings nung nagkasabay yung birthday ni Atasha at birthday ni Jan Halusos. Ito pa mga kababayan, pag-usapan na rin natin. Ito namang inilabas na live concurrent viewers ng FPJ's Batang Quiapo versus Black Rider. Ito naman na inilabas ng Lionheart TV. Ito raw ang naging paggalaw ng live concurrent viewers sa YouTube ng magkatapat na programa. Ayan mga kababayan. Ito po kasing Black Rider, etong latest primetime offering ng GMA Public Affairs. Nag-premiere. At ito nga po yung Black Rider ni Ruru Madrid. Sino-sino ba mga kasama ni Ruru Madrid yan? Si Mateo Guidicelli, Yasi Pressman, Katrina Halili at with special participation of Kylie Padilla. So ito raw yung story niya. Si Ruru daw ay si Elias Guerrero, itong motorcycle rider ng delivery app na biyahero. At kinalaunan ay siya ay naging si Black Rider, isang vigilante na lumalaban po sa mga notorious na sindikato na pinangalanan nilang Golden Scorpion. So itong homegrown kapuso actor ay talaga naman daw ginawa ang mga stunts sa sarili niya. At talagang siya ay nag-train intensively para sa hand combat, motocross at martial arts na dinisenyo para sa mga fight choreography dito po sa Black Rider. At ayon kay Ruru Madrid, itong Black Rider daw ay dream come true para sa kanya. Ito yung sabi ni Ruru Madrid, excited na po ako bahagi sa inyo ang Black Rider, ang latest primetime offering ng GMA Public Affairs kung saan pinagsama-sama ang mga artista mula sa iba't ibang henerasyon.
Isang karangalan na makasama ko ang mga tinitingala kong artista sa napakalaking proyektong ito. Maraming salamat GMA Network, GMA Public Affairs at Sparkle GMA Artist Center sa pagtupad sa aking pangarap na makagawa ng isang full action series. Pinapangako ko sa inyo na ibubuhos ko ang lahat para sa programang ito. O ayan. At ito nga Black Rider mga kababayan, isa ito sa mga malalaking proyekto ni Mateo pagkatapos na siya ay bumalik dito sa Kapuso Network. Sabi ni Mateo, it's a very nice feeling to get back working on a craft again. O ito si Mateo ay gumaganap bilang Paeng Policarpio, isang matapang na pulis na ang kanyang kabanding ay ito ngang si Elias. Ito namang si Pressman, o siya yung gumaganap bilang Vanessa Bain Bartolome dyan sa series, ay bumabalik din po bilang artista ng GMA. Siya ay petty thief na ang buhay ay naging makabuluhan nung nakasama niya o nagkatagpo sila ni Elias. At meron siyang karanasan din dun sa sinasabing sindikato ng Golden Scorpion. Sabi niya grateful daw siya na magkaroon ulit ng chance ang makapagtrabaho dito sa Kapuso Network. Sabi niya, it's nice that everybody is kind, everybody is still warm. Pagdating din sa set namin, ang warm din ng mga tao. Ayan yung sinabi ni Yasi Pressman. So itong Black Rider, mapapanood natin dito itong mga ensemble of young and seasoned actors. Kasama dito si Zoren Legaspi, Raymart Santiago, Gary Estrada, Raymond Bagaching, Isko Moreno, Monsur del Rosario at si Roy Binson. Kasama din dyan si Rio Locsin, Gladys Reyes, Maureen Lara Sabal at si Almira Mulak. At kasama din dito sa sa teleserye ay itong si Empoy Marquez, Janus Del Prado at Rainier Castillo. O sila yung kasama ni Elias bilang mga rider o dyan sa Biyaheros. So yung mga kababayan yung yung brief introduction dito sa bagong teleserye ng GMA. Kaso ang problema, kahapon po ay hindi po sila nakaporma dito sa Batang Quiapo. Kasi ang naging concurrent viewers lang ng ng Black Rider ay 17.3 ang pinakamataas na inabot ng kanilang concurrent viewers. Umabot din ito sa kalagitnaan ng 14,000 at yung bandang huli 11,500 po ang sabay-sabay na nanonood. Pero po dito po sa Batang Quiapo matindi mga kababayan. Kasi umpisa pa lang meron na itong 384,600 concurrent viewers. At ang pinaka-peak na inabot ng Batang Quiapo ay 467.2 thousand concurrent viewers. At nung bandang patapos na, bumaba ng konti, naging 451,900 concurrent viewers. So, kung titingnan natin, talaga namang pinalamon lang ng alikabok ng Batang Quiapo itong Black Rider ni Ruru Madrid. Iba talaga ang dating kasi ni Coco Martin. At sabi ng mga ito, basahin lang natin ilang komento. Sobrang hype na naman kasi isa ako sa mga 400k live viewers ng Batang Quiapo. Ang ganda ng Batang Quiapo, best action series sa prime time. Congratulations pa rin naman sa Black Rider, pang world class teleserye. Iba pa rin ang Batang Quiapo, still undefeated. Pa-world premiere pa pero ganun pa rin, lagapag pa rin sa ratings at sa viewers sa YouTube. So, yan mga kababayan, yung iba't ibang reaksyon, sari-saring reaksyon ng mga nanood ng Batang Quiapo at ng Black Rider. At hindi mo talaga tatalunin itong Batang Quiapo pagdating po sa TV ratings, maging sa online concurrent viewers. Yung isa nga yung itong natapos lang, yung maging sino ka man na pineke yung halikan. Wala, hindi po talaga, kumbaga sabi nga nila flop. Itong kay Barbie Fortesa at itong si David Licauco. Flop daw yung ginawa nila ng teleserye kasi kahit isang beses hindi nga nito tinalo sa TV ratings, kahit sa online views, etong Batang Quiapo.
So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to, it's sa iba't iba pang mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless.